Hello mga karelasyon. Ito ang mga signs na ikaw ay isang dangerous woman. Bakit ito tinatawag na dangerous? Kapag naririnig natin ang salitang dangerous, iniisip agad natin na palaban, mataray, mayabang, cold. Pero sa totoo lang, mapanganib lang siya sa maling tao. Mapanganib lang siya sa lalaking sanay sa babaeng madaling imanipula o taong umaasa sa drama para makontrol ka o partner na gusto ka lang laging nagmamakaawa. Hindi siya dangerous na literal na nananakit. Dangerous lang siya dahil hindi na siya pumapayag na masaktan ulit. So ladies, kung nakaka-relate ka, manood ka. Okay? So ladies, ating aalamin ang mga 5 signs na ikaw ay isang dangerous woman. Number 1, eto yung you don't chase anyone. You walk away when you feel disrespected. Maraming babae ang lumaki sa idea na kapag mahal mo, ipaglaban mo kahit masakit. Pero may hangganan ang paglalaban. Hindi lahat ng laban dapat mong ipanalo. May mga laban na dapat mong itigil o talikuran. Ang isang dangerous woman, hindi naghahabol ng taong malabo. Hindi nagmamakaawa para sa bare minimum. Hindi nagtatagal sa relasyon na paulit-ulit siyang inaabuso. Hindi dahil wala siyang nararamdaman. Umalis siya dahil mas mahalaga ang respeto kaysa attachment. Magbigay tayo ng isang relatable situation o senaryo. Minessage mo siya, pero seen lang. Tinawagan mo siya, pero busy daw. Pero active naman sa kaniyang social media. May oras sa iba. Dati, nag-o-overthink ka. Ngayon, tahimik kang aalis. Hindi ka nag-walk away para parusahan siya. Umalis ka para iligtas ang sarili mo. At alam mo ang totoo? Ang lalaking sanay sa habulan, natatakot sa babaeng marunong umalis. Number 2, you stay calm when others try to provoke you. Silence scares people more than anger. Ibig sabihin, katahimikan ang pinakamalakas na responde. Kung dati, magre-reply ka agad-agad. Ipapaliwanag mo lahat. Iiyak ka. Magagalit. Magtatanong kung bakit. Ngayon, tahimik ka na. Hindi dahil wala kang masabi, kundi dahil pagod ka ng ipagtanggol ang sarili mo sa taong ayaw umintindi. Sa relasyon, ang katahimikan ay hindi pag-iwas, hindi pagiging cold, walang pakiramdam, kundi isang boundary. Kapag ang babae ay hindi nagre-react, hindi nagtatanong, hindi humihingi ng paliwanag, ibig sabihin niyan, tapos na siya sa mga emosyonal na gulo. Number 3, eto yung you don't argue to prove your worth. You let results speak. Ang insecure na babae, pinapaliwanag ang halaga niya. Ipinaglalaban kung bakit siya ang dapat piliin. Nakikipag-argue, nakikipagdebate para patunayan na sapat siya. Ang isang dangerous woman, hindi na. Hindi na siya makikipagtalo sa lalaking hindi sigurado. Partner na inconsistent. Taong hindi marunong mag-value. Ngayon, mas pinipili na lang niya ang ayusin ang kaniyang sarili, mag-grow, mag-focus sa sarili niya, sa buhay niya, at doon nagsisimulang ma-intimidate ang iba, lalo na sa lalaki. Hindi dahil mataas ang pride niya o mayabang,
kundi dahil hindi na siya humihingi ng validation ng iba. Sa relasyon, kapag hindi ka na nagmamakaawa para mahalin, doon ka nagiging irresistible. Okay? Number 4, you cut people off without warning when they cross your boundaries. Hindi ito pagiging walang puso. Ito ay self-respect. Maraming babae ang nagbibigay ng second chance, third chance, fourth chance, hanggang sa maubos siya. Ang isang dangerous woman, isang beses lang siyang magpaliwanag. Kapag inulit ang disrespect, binaliwala ang boundaries, ginawang option ang loyalty niya, hindi siya magpapaliwanag ng mahaba. Hindi siya magdradrama. Aalis na lang yan. Aalis siya, tahimik, malinis, at final. Hindi kanya iniwan dahil galit siya. Iniwan ka niya dahil naiintindihan na niya ang pattern mo. At kapag kumalis na siya, wala ng closure na mahaba. Kasi ang closure niya, final na yon at desisyon niya yon. Number 5, you are loyal but once someone plays with your trust, you become a stranger forever. Ito ang isa sa pinakamasakit at pinakatotoo. Ang isang dangerous woman ay hindi madaling magmahal. Pero kapag nagmahal ng buo, hindi siya naglalaro. Hindi siya half-hearted. All in talaga siya. Pero kapag niloko, kapag pinagsisinungalingan mo, kapag pinaglaruan mo ang kanyang tiwala, hindi siya maghihiganti. Hindi siya mag-eeksena. Maglalaho na lang siya. At ang mas masakit, hindi siya nagpakita ng galit sa'yo. Wala na siyang pakialam. From a lover to a complete stranger. At doon napagtatanto ng marami, lalo na sa mga lalaki. Mas masakit pala kapag wala na siyang nararamdaman. As in, parang naging totally cold. Okay? 2,000 years later. So, ayan po mga karelasyon, ladies, para kanino ba yung salitang dangerous na yan? Hindi ito para sa babaeng gustong manakit. Hindi para sa babaeng naghahanap ng power over others or power tripping. Ito ay para sa babaeng pagod na inaabuso. Babaeng natutong piliin ang sarili. Babaeng ayaw na sa relasyon na puro pasakit. Tandaan, hindi ka dangerous dahil hindi ka marunong magmahal. Dangerous ka dahil alam mo kung paano ka dapat irespeto at mahalin. At sa mundong sanay sa babaeng nagtitiis, ang babaeng may boundaries ay laging tatawaging mapanganib. Smile ka lang. Ibig sabihin yan, hindi ka madaling lokohin. So sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.